shout out, good morning po mga kalingap sa mapagpalang araw ng umaga. At ngayon po ay tayo ngayon ay magpiprepare ng lupa para po sa pagtatanim o pagpupunla ng gulay. At ito nga po, meron tayong lupa at meron po tayong nilagay na yung mga bulok na puno ng mga puno na bulok. Yan, nakakuha po tayo kanina. At ito naman po ay yung meron siyang may palay. Yung sinulog na palay po mga kanina na mahikaw yung sinulog pa. So ito po yung gagawin po natin para maghanda po ng matabang lupa na papupunlaan po natin ng mga pananim na mga gulay tulad po ng talong, pechay, sili, kamatis. Yan, magpupunla po tayo ngayon ng kalinga ng mga gulayin. So yan yung akin pong project ngayon. So yan, mix po natin yung kalinga. Hindi po natin pwede pong hindi tayo gumamit ng mga ng mga fertilizer. Gamit po natin ng organic fertilizer. Galing po sa mga combination ng mga lupa, ng palay, ng nabubulok ng mga kahoy-kahoy, as in bulok po talaga mga kalingap. Then meron po tayong manure o ipot ng manok. So ito naman po mga kalingap, yung ipot ng manok. Nabuo-buo na siya. So kaya kailangan natin siyang durugin. So yan. Kasi sobrang na po niya, sobrang so yan po yung gagawin po natin ngayon mga kalingap. Kasi sobrang na po, sobrang tatas na po ng bilihin ng gulay. So ito po yung ating pong mga itatanim na mga gulay. Yan, so pechay, ng okra, yan mga kalingap. Tatlo muna po ang ating pong bibinhi ngayong araw para po sa pagtatanim po ng mga gulay. Kung nakalimot, ibutasan lang po natin yung mga gilid para may paglabasan po sila ng tubig.
Ayan mga kalingap, tapos na po yung atin pong paglalagay sa cups ng mga ano po natin, ng mga lupa na may mix po yan, na nilagyan po natin ng pataba gamit po yung mga lupa na buhaghag at yung yung palay ng bigas na sa mulihan. So yan po mga kalingap, at tayo po ay magpupunla na ng mga seed, at ang ipupunla po natin ay yung talong. Ayan, so kasi sobrang mahal na po talaga mga kalingap ng mga po natin, mga gulayin sa palengke. So gagawin po natin ay isa-isa. Yan, tsatsagaan lang po natin yung mga kalingap, babaon po natin siya ng kaunti. Ayan, para hindi na po, kasi pag doon po natin siya pinunla sa isang pag yung pagta-transplant po, kasi yun ang medyo mahirap, kasi naapektuhan pa yung kaniyang ugat. So dito po hindi na po siya maapektuhan. Na lang po natin siya, ita-transfer na lang po natin siya. At the same time, magagamit pa po natin yung mga cups na yan sa panibago po nating gagawing pagpupunla. Ayan. So gamit po natin dito yung mga recycle kagamitan na natural din. Wala po tayong gagamiting synthetic dito, mga fertilizer, kundi mga natural fertilizer po yung ating pong gagamitin dito. So kung nagsimula po tayo sa sa lupa, hindi po tayo gumamit ng mga fertilizer or ng 14-14. Tulad din po tayong gagamiting pandilig na gamit ang mga fertilizer na nabibili po natin sa market. So, ito po ay natural lang po ito mga kalingap. Ayan, baon lang po natin siya ng kaunti. Ayan, so ang isang puno po ng talong ay napakarami po ang ibubunga niyan kung atin po itong aalagaan ng maayos, dahil unang-una, pag sarili po nating tanim, alam po nating natural at wala pong mga gamit ng mga fertilizer. Yun ang kagandahan kapag sarili po natin yung tanim natin. At the same time, wala tayong gagamitin spray para gumanda yung ani. So yung po mga magagandang ani na tinatawag ay gumagamit po ng mga fertilizer. So tayo po ay natural, may mga fertilizer po tayong gagamitin pero natural. So pagkatapos po niya mga kalingap ay isprayhan po natin siya ng tubig. Yan, basa-basahin po natin siya mga kalingap. Yan, basa-basahin po natin. Then yan. Ayan. So talong po ang atin pong ibibinhi ngayon, at ang okra mga kalingap, talong at okra. So dito naman po tayo sa kabila, at yung pang okra naman po yung ating itatanim. Ganun din, isang puno lang po tayo, isang buto lang, bunang po natin siya ng kaunti para po hindi siya mahirapan sa kanyang pag-usbong kapag siya po ay mabubuhay na. Ayan, tsaga-tsaga lang po talaga, pero one time na ito po ay mabuhay na. Yan, makikita po natin yung kapalit ng pagtsatsaga at ng pagod po natin. Yan, pwede naman po ang akin pong pinopromote ngayon is recycle. So ito pong ating mga cups na to, pwede pong mahingi natin o mapulot natin dyan sa kalsada, dahil po sa mga nagtitinda po ng palamig. Ayan, so
kinakailangan po natin maging creative sa pamamaraan kung paano po tayo makakakain ng masustansya, as in masustansyang wala siyang fertilizer. Ayan, sa mga kalingap. So ganun pa rin. After that is spray. Ayan, so kinakailangan po natin sprayer yung gagamitin para mabasa lang siya ng kaunti. Mabasa lang po siya ng kaunti, mga kalingap. Ayan. Then meron din po tayo mga kalingap na pechay. Ito po yung ibibinhi din po natin. So direct na rin po ito dito para pag tumubo siya ay kaya may mga namamatay pag nagta-transplant tayo kasi nga po yung ugat na apektuhan. Pero po dito sa pamamarang ito, so 100% na mabubuhay po yung ating mga binhi. So yan po ang pechay, ang may pinakamaliit na na seed. Yan, so naglagay pa ako dito ng tigda 2 piraso. Medyo makutingting. Pero sabi ko nga po ay kailangan lang po natin ng tiyaga para po sa pagtatanim. Sabi nga po ang pagtatanim ay hindi biro. So kaya kailangan po natin ng tiyaga. So yan, lahat na po natin nalagyan. At ganun pa rin sprayer lang po yung gagamitin natin para light lang po yung bagsak ng tubig. Yan, mabasa lang po natin yung ibabaw. Yan. So, ang hirap po ng ang hirap ng ang hirap ng binhi ng pechay, napakaliliit. Ayan. So, tiyaga-tiyaga lang po tayo mga kalingap sa pagbibinhi. So, yan. Bumili po ako ng sa market ng binhi. So sana mabuhay sila. So yan po mga kalingap, tapos na po tayo sa pagbibinhi ng ating pong mga gulay. Ayan, mamaya po ay ilalagay po natin siya sa tamang pwesto para doon na po natin siya palakihin hanggang sa